Patuloy na nakikiusap ang provincial government ng Bulacan na maisakatuparan ng pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, ito ay pangmatagalang solusyon na hindi lamang proteksyon sa baha at high tide, kundi magsisilbing mahalagang infrastruktura para sa transportasyon sa mga lugar na nakapaligid sa Manila Bay. Pinag-aaralan pa nila ngayon, naka-project feasibility study yung mega dike. So yun, aralan niya, pinakita sa amin, gano'n. So pinag-aaralan niya ng DPWH kung paano. Pero talaga ko matutuloy yan. Batay sa inilatag na panukala ng Regional Development Council o RDC, tatahakin ng proyekto ang coastal areas ng Manila Bay mula Bulacan, Pampanga hanggang Bataan. Ito po ay dinalo ni Vince San, ni Secretary kahapon, at ito na. Pinapag-aralan nila. Ito po yan. Yan po yung tinatawag na mega dike. Yan po. Yung awa ng Diyos. Kasi nung RDC, bigyan na namin yung panukalang yan. Hanggang binigyan po tayo ng PDC last year. Ito ngayon, na dapat ito ay maisakatuparan. Ito po ay pang-arang sa high tide para masapo yung mga tubig. Gas flood. Pinapakinggan naman tayo. Ito po, napakinggan po tayo. Sinabi pa nito na gagawin niya ang lahat ng paraan para maisakatuparan ang hiling nila na mega dike project sa pamahalaan para sa maayos at sistematikong solusyon sa problema sa baha. Naglabas na rin ng 2 kautusan ang gobernador upang matiyak na anumang proyektong may kinalaman sa flood control ay dadaan sa provincial government nang hindi na maulit ang mga anomalya sa proyekto at ang pagkakaroon ng ghost projects na pinopondohan ng national government. Ang layunin ng mga ito ay malinaw. Magkaroon ng isang sistema upang ang provincial government ay properly informed, consulted ng mga proyektong ipatutupad sa loob ng Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.